Ngayon ang follow-up check-up ni Blue. Kaya bago mag-alas 10 ng umaga, umalis na kami nila Papa sa bahay. Kaya lang, habang nasa daan kami, bigla naman akong tinext nung sekretary ni doktora na ang sabi, before 12 noon na nga lang daw kami magpunta sa clinic. Kaya dumiretso na lang muna kami sa ubi ko para kunin yung result ng pap smear ko. At thank Lord dahil negative naman ang result ko. May moderate inflammation lang na kailangang gamutin for 1 week. At after nun, dumiretso na rin kami pabalik dahil mag-12 na rin kasi. At dyan nga ang clinic ni Doktora Sikat sa Medlinks. Pagdating namin, wala pa si Doktora pero ilang minuto lang naman ang hinintay namin. At dumating na rin siya kaagad kaya hindi na rin kami masyadong nagtagal dyan pagdating namin. And then after ng check-up ni Blue, nagutom na kami kaya naghanap na ako ng pwede naming makainan. At dito nga sa Moon Coffee ang napili kong pagkainan namin nila Papa. Dito nga ito sa Maria Teresa, Cabanatuan City, halos tapat lang ng Milanos Building. Open sila mula Monday to Sunday from 11 a.m. to 11 p.m. At isa nga ang Moon Coffee sa mga cafe na nagagandahan ko dito sa Cabanatuan. Napaka-spacious at cozy ng datingan. At isa pa nga sa mga nagugustuhan ko talaga sa mga cafe na pinagdadiningan namin, yung amoy talaga ng kape kahit na hindi ako nagkakape. Ang bango-bango niya talaga sa ilong at saka nakaka-relax yung amoy niya. Ang sarap tuloy magtagal sa mga cafe kahit naubos na yung na-order mong pagkain. Feeling ko, pagka lumabas ka, lalabas ka ring mabango. Saka sa mga cafe talaga perfect mag-dine in lalo na kung ang mga pag-uusapan nyo is about business transaction. At isama na rin natin na masarap din dyan na kwentuhan kasama ng ka-brain cells mong kaibigan. At sa mga oras nga na yan ay namimili na ako ng mga kakainin namin para i-order. At habang hinihintay namin yung pagkain namin, syempre nainip na naman yung dalawa kaya libot-libot muna sa loob ng cafe. And then, ilang minuto, isa-isa na ding siniserve yung pagkain namin. Una nga ang triple cheese quesadilla para sa aming appetizer na nagustuhan naman ng dalawang bata. At masarap nga talagang kainin yan habang mainit-init pa kaya hindi na namin hinintay yung ibabang pagkain. Sinimulan na namin kaagad. Tapos, naserve na din yung kay Papa, baby back ribs at yung sa akin naman, lechon kawali. At yung kila Gray and Blue naman ay buttered chicken shots kaya lang medyo maanghang. Kaya hindi siguro siya pang suggest na pwede sa mga bata dahil naanghangan niyang dalawang bagets na kasama ko. Kaya sila na lang ang umubos sa quesadilla. Tapos habang kumakain kami, sinerve na rin yung paborito at kanina pa hinihintay ni Gray na prop. At kay Papa naman, coffee na caramel macchiato. Tapos yung sa akin naman ay milky mango. Kung mapapansin nyo, 4 lang kami at hindi namin kasama si Mama ngayon. Naiwan siya sa bahay dahil andon sila Kaya at saka isa pa, nagluluko kasi si Kaya ilang gabi nang hindi nagpapatulog kaya sinamahan niya na lang at baka hindi kayanin ng mami pagka wala siyang kasama. Pricey talagang mag-dine in sa mga cafe pero kung ganitong kakaunti lang naman ang bilang, at mga magulang ko naman ang kasama, dito ko na sila kinakain. Pinaka-treat na din namin sa kanila dahil sila naman ang lagi namin kasama sa hirap at ginhawa ng buhay. At kapag marami naman na ang bilang, syempre hindi kakayanin ng budget kung sa mga cafe pa kami kakain. Baka hindi man lang kami matingahan. Saka isa pa, hindi naman kami sobra-sobra sa pera para mag-treat sa mga ganyang kainan. At after naman namin kumain ng tanghalian, dumiretso na kami sa SM Mall dahil kinukulit ako ni Gray na gusto niya raw maglaro uli. Kaya para walang ligalig pagbigyan. At saka may plano din akong bilhin kaya pagkapasok namin sa mall, si Papa talaga ang nakaplano na kasama nila sa paglalaruan nila. Hindi nga lang naka-medyas si Papa pero dahil Girl Scout ako, syempre lagi akong may dalang medyas para sa kanya. Ang mahal din kasi na binibenta nilang medyas kaya sayang din. At dito ko nga naman ipapatry sa kanila ang paglalaro sa iSport. Saka mas mura kaysa sa Kidsunat. At para maiba na din, dito nga ito sa may 4th floor ng SM. At nung nakapasok na nga sila, umalis na rin ako para mag-grocery at bilhin yung iba ko pang kailangang bilhin.
At bago nga matapos ang 1 oras, bumalik na rin ako kaagad sa kanila para maaga rin kaming makauwi ng bahay at saka may isa pa kaming dadaanan dahil may mga bibilin akong meriendang pampasalubong. Ang laki-laki na talaga ng kuya, kayang-kaya ng magsapatos mag-isa. At pagkayari, dito nga kami dumiretso bago umuwi sa Dim Sum Factory. Gustong-gusto ko nga ng mga ganitong mini merienda. Kaya bumili ako ng iba't ibang klase at saka gusto rin nila ito sa bahay. So eto lang naman. Bye for now!